Tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw noong 1999. At di nagtagal ay nagsimulang maglingkod bilang isang leader. Naranasan ko naman ang una kong pagka-aresto noong Disyembre 2000. Tanghaling tapat yon at nasa bahay ako pinapakain ang dalawa kong anak. Nang biglang dumating sa bahay ang 5 opisyal. Hinalughog nila ang bahay namin nang walang ipinapakitang anumang dokumento. Mahigpit na nakahawak sa damit ko ang mga anak ko dahil sa takot. At nararamdaman kong nanginginig ang mga kamay ng anak ko. 6 na taong gulang lang siya. Nang makakita sila ng isang Biblia at tala-arawan ng mga debosyong aking isinulat, nagpasya silang isama ako. Habang hinihila nila ako, umiiyak at sumisigaw ang mga anak ko. Mama, Mama, huwag kang umalis. Isinara nila ang pinto noong lumingon ako para sa huling sulyap sa kanila. Pagkatapos ay bumuhos na ang luha sa mukha ko. Dahil hindi ko alam kung makakabalik pa ako at makikita ko pa sila. Idiniretso nila ako sa isang interrogation room ng PSB. Ipinosas nila ako sa isang bakal na upuan. Marahas akong tinitingnan ng mga taong nandun. Takot na takot talaga ako. Kaya agad akong nagsimulang magdasal sa Diyos nang walang tigil. Sabi ko, Diyos ko, papaano kaya ako pahihirapan ng mga pulis na to? Mababa lang ang tayog ko. Diyos ko, bigyan mo po ako ng pananampalataya para makatayong saksi para sa'yo. Sa sandaling yon, naisip ko ang ilang salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ngayon ang panahon na susubukin kita. Ihahandog mo ba ang katapatan mo sa akin? Makasusunod ka ba sa akin hanggang sa dulo? Huwag kang matakot. Sa suporta ko, sino ang makakahadlang sa daan? Binigyan ako nito ng pananampalataya. At nung naisip ko na ang Diyos ay suporta ko, humupa ang takot ko. Gaano man kalupit ang mga pulis, ito'y nasa mga kamay ng Diyos. At paano man nila ako pahirapan, determinado akong hindi maging Judas. Sumumpa akong tatayo kong saksi para sa Diyos. Salamat sa Diyos. Anong nangyari sa'yo pagkatapos noon? Pagkatapos nun, isa sa mga pulis ang nagsimula ng interogasyon. Sabi niya, sinong naghikayat sa'yong maniwala sa makapangyarihang Diyos? Sino ang inyong leader? Saan nakatago ang mga handog ng iglesia? Sabi ko, wala akong alam. Nagpabalik-balik siya sa harap ko at habang masama siyang nakatingin sa akin, sinabi niya, ayaw mong magsalita ha? Pagsasalitain kita. Habang sinasabi ito, nirolyo niya ang isang magazine. At pumikit ako, naghahandang mahampas. Noon din narinig kong sinabi ng direktor ng National Security Brigade. Sabi niya, nahanap na namin ang bahay mo ngayon dahil may ebidensya na kami ng pananampalataya mo. Pwede ka naming pahatulan kahit wala kang sabihin. Pero kung sasabihin mo sa amin ang alam mo, pauuwiin ka namin. Sinabi rin niya, bata pa ang mga anak mo. Magiging masaklap kung mawawalan sila ng ina. Pag nalaman ng mga guro't kaklase nila na nasa kulungan ang nanay nila, kukutyain sila at mamaliitin. Hindi ba't makasasama yon para sa kanilang pag-iisip? Tapos tinanong niya ako, makakaya mo ba yon? Ipagsasawalang bahala mo ba ang mga anak mo para sa relihiyon mo? Pagkarinig ko sa sinabi niya, kaagad kong naalala ang bakas ng takot sa mga anak ko. Pagkatapos agad akong nabalisa. Naalala ko, lahat ng nangyari ng araw na yon, kung anong klaseng sugat ang iiwan nito sa kanila. Kapag ako'y nasentensyahan, sinong mag-aalaga sa kanila? Lalo na yung anak kong lalaki, sakitin kasi siya. Paano na siya kung mawawalan siya ng ina? Paano nila haharapin kung kutyain at maliitin sila ng mga guro at kaklase nila? Nung naisip ko ito, bumuhos na ang mga luha ko. At nagmadali ako magdasal sa Diyos. Diyos ko, nag-aalala ako sa mga anak ko at gulong-gulo ako. Protektahan mo po ang puso ko para kumalma ako. Tumayong saksi at hindi ka ipagkanulo. Tapos naisip ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sabi ng Diyos, bakit hindi mo ipinagkakatiwala ang mga ito sa aking mga kamay? Wala ka bang sapat na paniniwala sa akin?
O ito ba'y dahil natatakot ka na gagawa ako ng mga di karapat-dapat na mga pagsasaayos para sa'yo? Bakit ka laging nag-aalala sa pamilya ng iyong laman? Lagi kang nasasabik sa iyong mga mahal sa buhay. Mayroon ba akong puwang sa puso mo? Napagliwanag ng mga salita ng Diyos ang puso ko. Ang Diyos ang lumikha at siya ang namamahala sa kapalaran ng lahat. Ang Diyos ang namumuno sa kung anong mangyayari sa mga batang yon sa hinaharap. At walang saysay ang pag-aalala ko. Kailangan kong manampalataya sa Diyos, bumaling sa Kanya at ibigay sila sa Kanya. Sa isiping ito, hindi na ako masyadong nag-alala sa kanila. Pagkatapos nun, iniisip ko na hindi lumalabag sa kahit anong batas ang pananampalataya ko. Nagbabasa ako ng mga salita ng Diyos at nangangaral. Iligal akong ikinulong ng mga pulis at sinira nila ang normal kong buhay pamilya. Ang paninisi sa aking pananalig sa di ko pag-aalaga sa aking mga anak ay kabaligtaran ng mga bagay-bagay. Nung maisip ko yun ay sinagot ko sila. Dahil ba sa relihiyon ko kaya ganon? O dahil ikinulong niyo ako rito, di iligal ang manampalataya? Nagbabasa lang kami ng mga salita ng Diyos at naging mabuting tao, kaya bakit patuloy ninyong inaaresto ang lahat ng mananampalataya? Humagalpak sila ng tawa nang sabihin ko yon sa kanila. Sabi ng isang pulis, wala kang muwang magtanong. Kung ang lahat ay maniniwala sa Diyos, sinong makikinig sa CCP? Tapos, sinong pamumunuan ng partido? Kaya hindi ka namin pwedeng hayaang maniwala at kailangang maaresto ang mga mananampalataya. Sumiklab ang galit ko nang marinig kong ipinaliwanag niya ito sa ganitong paraan. Naalala ko ang sinabi ng Diyos. Sa isang madilim na lipunang tulad nito, kung saan ang mga demonyo ay walang puso at hindi makatao, paanong matitiis ng hari ng mga dyablo na pumapatay ng mga tao ng walang pakundangan ang pag-iral ng isang Diyos na kaibig-ibig, mabait at banal din? Paano nito maaaring papurihan at ipagsaya ang pagdating ng Diyos? Ang mga sunod-sunurang ito, sinusuklian nila ng puot ang kabaitan. Matagal na nilang hinamak ang Diyos. Inaabuso nila ang Diyos. Sukdulan ang kanilang kalupitan. Wala sila ni bahagyang pagsasaalang-alang para sa Diyos. Nandarambong sila at nanloloob. Nawala na silang lubusan ng budhi. Wala silang konsensya. At tinutokso nila ang mga walang muwang upang mawala ng katwiran. Mga ninuno ng sinauna, minamahal na mga leader, tinututulan nilang lahat ang Diyos. Iniwan ng kanilang panghihimasok ang lahat sa silong ng langit sa isang kalagayan ng kadiliman at ganap na kaguluhan. Kalayaang pangrelihiyon, lehitimong mga karapatan at mga interes ng mga mamamayan. Ang mga yun ay mga pandarayang lahat para pagtakpan ng kasalanan. Sa pamamagitan nito, nakita ko ang diwa ng CCP. Sila ay talagang masasama at kontra sa langit. Malinaw na nilikha ng Diyos ang lahat, pati ang sangkatauhan. At Diyos ang nag-aalaga at nagtutustos sa sangkatauhan. Ang pagsamba sa Diyos ay natural at tama. Pero ayaw ng CCP na maniwala at sumunod sa Diyos ang mga tao. At itinataguyod nila ang ateismo at ebolusyon para iligaw tayo. At walang kahihiyan nilang ipinapahayag na walang Diyos sa mundo at ang kaligayahan daw ng mga tao'y nanggagaling sa partido. Gusto nilang magpasalamat ang mga tao, makinig at sumunod sa kanila. Napakasama at kasuklam-suklam talaga ng partido. Personal na dumating sa mundo ang Diyos para iligtas ang sangkatauhan, nagpapahayag ng milyon-milyong salita. Kaya ikinakatakot nilang maunawaan ng tao ang katotohanan at makita kung ano ang partido pagkabasa ng mga salita ng Diyos. Di na sila mapapailalim sa kontrol nito, sa halip ay babaling sa Diyos. Kaya desperado sila na arestuhin ang mga Kristiyano. Umaasang mabubura ang gawain ng Diyos at makokontrol ang mga tao habang buhay. Nang personal kong maranasan ang pagpapahirap nito, nakita ko ang malademonyong diwa nito ng pagkasuklam sa katotohanan. At kinamuhian ko ang masamang grupong ito ng mga kontra sa Diyos. Nagpasya akong matatag na sundan ang Diyos at tumayong saksi kahit na naghirap ako. Gaano ka ba nila katagal na ikinulong? Ikinulong ako ng
18 araw para sa pagpapahina sa pagpapatupad ng batas at paggambala sa kaayusan sa lipunan. Sinubukan nilang ipatukoy ako sa mga tao bilang leader ng iglesia at pinapunta ang asawa ko para sabihing dapat kong isuko ang pananampalataya ko. Ginabayan ako ng mga salita ng Diyos para maunawaan ang mga panlalansi ni Satanas. Kalaunan, pinyansahan ako ng asawa ko sa tulong ng pagbabayad niya ng tao para magawa to. Nung lumaya na ako, sinabi sa akin ng pulis, ayon sa iyong kasalukuyang pag-uugali, tiyak na mananatili ka sa paniniwala. Mamatyagan ka namin. At ibabalik ka namin dito oras na makita ka naming nagbabahagi ng ebanghelyo. Para hindi ako maaresto at normal kong magawa ang aking tungkulin, nagpalipat-lipat ako ng bahay. Isang punong kinatawa ng bayan ang asawa ko noong panahong yon. At nawalan siya ng pagkakataong ma-promote mula nang ako ay maaresto nila. Tapos, noong buwan ng Abril taong 2007, isang gabi, umuwi siya sa bahay namin at sinabi niya, malapit nang ma-promote ang ibang kadre sa lungsod. At sa pagkakataong ito, hindi ako susuko. Dahil sa pananampalataya mo, hindi ako pumasa sa pagsusuri ng political background sa huling beses na may pagkakataon ako. Sabi ko sa leader ko, gusto kong makasama sa mga nasa field. At sinabi niyang irerekomenda niya ako basta't isusuko mo ang iyong relihiyon. Kailangan mo lang tumigil sa paniniwala para magkaroon tayo ng magandang buhay at mabibigyan natin ng matatag na tahanan ang mga anak natin. Kung ipagpipilitan mong panatilihin ang pananampalataya mo, kailangan nating magdiborsyo. Hindi na ako madadamay rito. Pag-isipan mo ito. Pagkatapos, pumasok siya sa kabilang kwarto. Ang marinig na, sabihin niya ito'y talagang masakit para sa akin nung sandaling yon. Palagi siyang naging mabuti sa akin at mayroon kaming 2 magaganda at matatalinong anak. Mayroon siyang trabaho, may negosyo ako. At talagang meron kaming masayang buhay. Ang magandang pamilya namin nawawasak dahil sa pag-uusig ng gobyerno ng China. At tungkol sa diborsyo, di ko alam kung paano ko kakayanin o kung anong gagawin ko sa mga bata. O kung gaano ito makakasakit sa kanila. Sumama talaga ang loob ko sa mga isiping yun. Talagang ako ay naguguluhan. Walang magawa at nasasaktan, pakiramdam ko'y pinupunit ang puso ko sa 2. Ni hindi ko mailarawan ito. Pagkatapos, kaagad akong nanalangin sa Diyos. Sabi ko, Diyos ko, hindi kita maiwan. Pero, hindi ko rin kayang iwan ang tahanan, asawa at mga anak ko. Di ko alam ang gagawin ko at kung anong pipiliin ko. Paulit-ulit din akong nagdasal. Diyos ko, anong dapat kong gawin? Gabayan mo po ako para maintindihan ko ang kalooban mo. Pagkatapos, ano ang pinili mo? Tapos, naalala ko ang siping ito. Sabi ng Diyos, walang ugnayan sa pagitan ng isang naniniwalang esposo at ng hindi naniniwalang esposa. At walang ugnayan sa pagitan ng mga naniniwalang anak at mga di naniniwalang magulang. Ganap na hindi magkaayon ang 2 uring ito ng mga tao. Bago pumasok sa pamamahinga, may pisikal na mga kamag-anak ang isang tao. Ngunit sa sandaling pumasok sa pamamahinga ang isang tao, wala na siyang anumang pisikal na mga kamag-anak na masasabi. Sa mga salita ng Diyos, napagtanto kong ang mga may pananampalataya at yung mga wala ay 2 magkaibang uri ng tao. Magkaibang mga pananaw at pinahahalagahan nila. Nasa tamang landas ako ng pananampalataya at ang asawa ko'y nasa landas ng pagtaas ng ranggo at pagkita ng pera. Para tumaas ang ranggo niya, binabaliwala niya ang ilang taong pagiging kasal at ang damdamin ng mga anak namin. Sa halip gusto niya ng diborsyo. Yan ay dahil sa puso niya ang katayuan at hinaharap niya ay naging mas mahalaga sa kanya kaysa sa akin at mga anak niya. Kahit na sinabi niya sa akin gusto niyang bigyan ng matatag na tahanan ang mga bata at magkaroon ng masayang buhay, yun ay isang ilusyon lamang. Mabait siya sa akin dahil hindi ko pinapakialaman ang mga personal niyang interes. Pero ngayon, nakaapekto sa trabaho niya ang aking pananampalataya at pagkakaaresto. Humadlang ito sa pag-asenso at pagkita niya ng mas maraming pera kaya gusto niya ng diborsyo.
Ang lamig talaga ng naisip ko yon sa ganoong paraan. Walang tunay na pagsuyot pagmamahal sa pagitan ng mga tao, kundi panlilin lang at pananamantala lang. Alam ng asawa ko na ang Partido Komunista ay masama't diktatorial, pero kinakampihan niya ito at sabi niya isuko ko raw ang pananampalataya ko. At ngayon, ginigipit niya ako gamit ang diborsyo. Magkaiba kami ng pananaw at nasa magkaibang landas kami. At hindi kami magiging masaya kahit magsama pa kami. Nang mapagtanto ko ito, alam ko na kung anong dapat kong gawin. Pumunta kami sa Civil Affairs Bureau kinabukasan para asikasuhin ang mga papeles para sa diborsyo. Habang papunta kami, sinabi niya, "Alam mo, ayoko ng diborsyo. Pero wala nang ibang pagpipilian. Alagaan mo ang sarili mo at maging ang 2 anak natin." Bigla akong napaluhan nang marinig kong sabihin niya ito sa akin. Naisip ko lahat ng mga paghihirap, ang pangungutya at diskriminasyon na kailangan kong harapin pagkatapos nito. At labis talaga akong nasaktan sa isiping yon. Kaya nagdasal ako at hiniling sa Diyos na protektahan ang puso ko para ako'y makatayong saksi at hindi lumayo sa Kanya. Pagkatapos nun, naisip ko ang ilan sa salita niya. Dapat kang magdusa ng kahirapan alang-alang sa katotohanan. Dapat mong ibigay ang iyong sarili sa katotohanan. Dapat kang magtiis ng kahihiyan para sa katotohanan. At upang higit pang makamit ang katotohanan, dapat kang sumailalim sa higit pang pagdurusa. Ito ang dapat mong gawin. Hindi mo dapat itapon ang katotohanan alang-alang sa isang mapayapang buhay pamilya. At hindi mo dapat iwala ang dangal at katapatan ng iyong buhay para sa pansamantalang kasiyahan. Dapat mong hangarin ang lahat ng mainam at mabuti. At dapat mong hangarin ang isang landas sa buhay na higit na makahulugan. Kung ang pinangungunahan mo ay isang mahalay na buhay at walang hinahangad na anumang mga layunin, hindi ba't sinasayang mo ang iyong buhay? Ano ba ang iyong makakamtan mula sa ganitong pamumuhay? Dapat mong talikuran ang lahat ng kasiyahan ng laman alang-alang sa nag-iisang katotohanan. At hindi mo dapat sayangin ang lahat ng katotohanan alang-alang sa isang munting kasiyahan. Ang mga ganitong tao ay walang katapatan o dangal. Walang kabuluhan ang kanilang pag-iral. Nakita ko sa mga salita ng Diyos na gaano man kaganda ang buhay ng tao sa katawang tao, gaano man karami ang naiinggit sa kanya, wala sa mga ito ang may saysay. Tanging paghahanap ng katotohanan at paggawa ng tungkulin bilang nilikha ang sasang-ayunan ng Diyos. Ito lang ang buhay na may integridad at dignidad, at ito lang ang makabuluhan at mahalagang buhay. Ang pag-iisip nito ay talagang nakakapagpalaya. Walang pag-aalangan kong hinarap ang proseso ng diborsyo. Salamat sa gabay ng mga salita ng Diyos, napalaya ako mula sa gapos ng aking pagmamahal, at nakaya kong gumawa ng tamang desisyon. Salamat sa Diyos. Tapos, anong nangyari? Ganito ang nangyari nung buwan ng Mayo taong 2011 habang nasa isang pagtitipon na aresto ulit ako. Sila rin yung mga opisyal, isang dekada na ang nakararaan. Nahanap nila ang ID ko at tinawag ang pangalan ko at sinabing, "Sa 10 taong ito, ilang beses kaming pumunta sa bahay mo nang hindi ka mahagilap at ngayon naman talagang sinwerte kami. Hindi ka na namin pakakawalan ngayon." Habang nagsasalita sila'y pinasasan nila ako at isinakay sa kotse ng pulis. Sa loob ng kotse, naalala ko ang 3 kapatid na naaresto dati na malupit na pinahirapan ng mga pulis ng 1 buwan. Ang isa sa kanila ay nagkapermanenteng pinsala sa kaliwang braso dahil sobrang tagal siyang iniwang nakasabit. Nang maalala ko yon, lumakas ang kabog ng dibdib ko. Natakot akong mabugbog hanggang sa mamatay o mabaldado. Dali-dali kong tinawag ang Diyos sa puso ko. Sinasabing, "Diyos ko, ngayon ay hinayaan mo po akong maarestong muli. Handa akong magpasakop sa pangangasiwa mo. Pero Diyos ko, mababa ang tayog ko, mahina ang aking laman. Pakiusap Diyos ko, protektahan at gabayan mo po ako. Handa akong
ibigay ang buhay ko sa'yo. Di magiging Judas na ipagkakanulo ka. Tatayo ako bilang saksi para sa'yo. Pagkapanalangin ko, naisip kong mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, alam mong ang lahat ng bagay sa iyong kapaligiran ay naroon dahil sa aking pahintulot. Ako ang nagsasaayos nitong lahat. Tingnan ito ng malinaw at bigyang kasiyahan ang aking puso sa kapaligirang ibinigay ko na sa iyo. Huwag matakot. Ang makapangyarihang Diyos ng maraming hukbo ay tiyak na sa iyo. Siya ay nasa inyong likuran at siya ang inyong sanggalang. Nakita kong ang buhay at kamatayan ko'y ganap na nakasalalay sa Diyos. At di nila makukuha ang buhay ko nang di pinahihintulutan ng Diyos. Mabagsik man si Satanas, nasa ilalim pa rin ito ng pangangasiwa ng Diyos at di kailanman mahihigitan ang otoridad niya. Naisip ko ang pagdanas ni Job ng kanyang mga pagsubok. Hindi hahayaan ng Diyos na pinsalain ni Satanas si Job at hindi makasusuway si Satanas sa sinabi niya. Dahil dito, kahit paano'y napayapa ang puso ko. Binigyan ako ng pananampalatayang harapin ang parating. Nanumpa ako sa Diyos. Anumang paghihirap o anuman ang mangyari pa, tatayo akong saksi at susunod sa iyo kailanman. Kalaunan ay kinwestiyon ako ng pinuno ng National Security Brigade. Sinabi niyang, malaki at kritikal na kaso to para sa ating syudad ngayon. Minsan ka nang naaresto noong taong 2001. At may nagsumbong na nagpapalaganap ka ng ebanghelyo noong 2009. Ilang pagtatangkang arestuhin ka ang nabigo. Ngayon, nahuli ka namin mismo sa isang pagtitipon. Wala ka mang sabihin pwede ka naming ipakulong ng 7 o hanggang 10 taon. Pag nasentensyahan ka, di matatanggap ang mga anak mo sa kolehiyo at di makakakuha ng trabahong serbisyong sibil. Isa pa ay aalipustahin sila ng lahat dahil lang sa pagkakaroon ng inang tulad mo. Ikaw ang sisisihin sa pagsira ng kanilang kinabukasan. Kamumuhian ka nila habang buhay. Tapos sinabi niya, kung di mo inaalala ang sarili mo, isipin mo naman ang kinabukasan ng iyong mga anak. Kung makikipagtulungan ka sa amin at sasabihin ang nalalaman mo, kung sino man ang mga leader na nakakataas sa iyo at ibibigay sa amin ang pera ng iglesia, pakakawalan ka namin. Ang marinig kong sabihin niya yon ay talagang kasuklam-suklam para sa akin. Gagawin ng Partido Komunista ang lahat para pahirapan ang mga Kristiyano. Pinipigilan ang mga anak nila na makapasok sa universidad. Sila'y gumamit ng mga taktika ng pagkakait ng edukasyon sa mga anak ko para puwersahin akong ipagkanulo ang iglesia at traidorin ng Diyos. At tapos sinabing ang pananampalataya ko ang sumisira sa kinabukasan ng mga anak ko. Yun ay talagang kabaligtaran. Napakasama ng Partido Komunista. Gagawin nila ang lahat para sirain ang gawain ng Diyos at pigilan ang mga tao na bumaling sa Kanya. Ang salita nila ay pulot-pukyutan pero ang gaway lason. Hindi ako pwedeng mahulog sa patibong nila, kailangan kong tumayong saksi para sa Diyos. Kinwestiyon nila ako hanggang makalagpas 2:00 ng umaga at nang di ako nagsasalita, dinala ako sa detention center. Isang opisyal ang nagsabing, masesentensyahan ka na at makukulong ka na ngayon. Sa detention center, kinulong nila ako kasama ang mga mamamatay tao, human trafficker, mga bayarang babae, at ang mga manloloko. Talagang miserable at labis na nalumbay ako noon. Palaging madilim at laging basa ang paligid na mayroong masangsang na amoy. Sa kapaligirang yon, ang aking rayuma at sakit sa puso ay lumala pa nang lumala. At bawat kasukasuan ko ay laging masakit. Nagbabantay ako sa loob ng 2 oras kada gabi. Matapos tumayo ng matagal, lumalakas ang kabog ng puso ko at naninikip ang dibdib ko. Naisip ko ang sinabi ng opisyal na makukulong ako ng 7 hanggang 10 taon. At nagsimula akong magbilang kung ilang araw ang meron sa 7 taon. At tapos sa 10 taon. Yun ay libo-libong umaga at gabi. Paano ko malalampasan yon sa kailaliman ng kadilimang to? Makakaalis pa kaya ako rito ng buhay? Sa pag-iisip nito, hindi ko mapigilan ang pagdaloy ng mga luha ko.
At pakiramdam ko'y sinasakop ng kadiliman ang puso ko. Napagtanto kong wala ako sa tamang kalagayan. Kaya dali-dali akong nanalangin. Hinihiling sa Diyos na tulungan ako na wag lumayo sa Kanya. Tapos, naisip ko ang mga salita ng Diyos. Sa malawak na mundong ito, sino ang personal ko nang nasuri? Sino ang personal na nakarinig sa mga salita ng aking espiritu? Napakaraming taong nangangapa at naghahanap sa dilim. Napakaraming nagdarasal sa gitna ng kahirapan. Napakarami. Gutom at giniginaw ang nakamasid na umaasa. At napakaraming iginapos ni Satanas. Subalit napakaraming hindi alam kung saan babaling. Napakaraming nagtataksil sa akin sa gitna ng kanilang kaligayahan. Napakarami ang walang utang na loob. Napakaraming walang utang na loob. At napakaraming tapat sa mapanlinlang na mga pakana ni Satanas. Sino sa inyo si Job? Sino si Pedro? Bakit paulit-ulit kong nabanggit si Job? Bakit ko natukoy si Pedro ng napakaraming beses? Natiyak na ba ninyo kung ano ang mga inaasam ko para sa inyo? Dapat kayong gumugol ng mas maraming oras sa pagninilay sa gayong mga bagay. Matapos pag-isipan nito, napagtanto ko na sinasang-ayunan ng Diyos ang mga tulad ni Job at Pedro dahil nakatayo silang saksi para sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok. Tingnan niyo si Job. Nang pagdaanan niya ang mga pagsubok, kinuha sa kanya ang kayamanan at mga anak niya. At ang katawan niya ay nabalot ng ketong. Nagawa pa rin niyang purihin ng Diyos at ipahiya si Satanas. At si Pedro ay ipinako sa krus para sa Diyos, masunurin hanggang kamatayan sumaksi para sa kanya. Tinatamasa ko ang mga panustos mula sa mga salita niya. Pero naharap sa kaunting paghihirap, gusto ko nang tumakbo palayo. Wala akong tunay na pananalig at hindi handa na ialay ang buhay ko para tumayong saksi. Napakalayo ko pa sa hinihingi ng Diyos. Kumapit ako sa buhay ko. Paano ko magpapatotoo sa Diyos? Sobra-sobra akong nagsisi at konsensya rito. At nanalangin ako sa Diyos. Diyos ko, handa akong ilagay ang buhay ko't kamatayan sa iyong kamay. At magpapasakop ako sa iyong pagsasaayos. Ilang taon mang masentensyahan o gaano man ako magdusa. Nais kong tumayong saksi para sa iyo at ipahiya si Satanas. Sa gulat ko, nang ipagpasa Diyos ko ang lahat at di na ako napipigilan ng laman, nung 28 araw na akong nakakulong, pinalaya ako. Nalaman kong ang dati kong asawa na takot maapektuhan ang pagpasok sa universidad ng mga anak namin ay may sinuhulang tao para makalaya ako. Tahimik akong nag-alay ng pasasalamat sa Diyos sa puso ko. Pinuntahan niya ako sa detention center sa araw mismo ng aking paglaya. Nakita niyang makalipas lang ang 1 buwan, malaki ang ipinayat ko. At tinanong niya ako, "Ang laki ng ipinayat mo roon, sa loob lang ng 1 buwan. Tiyak na hindi mo nakakayanin doon kung ilang taon pa. Sa pagkakataong to, isusuko mo na ito, di ba?" Nang hindi ako sumagot, patuloy niya akong kinulit pa. "Titigil ka na ba sa paniniwala mo?" Napagtanto kong isa itong labanan ng espiritual na mundo at panahon na para tumayo akong saksi para sa Diyos. Mahinahon kong sinabi sa kanya, magpapatuloy ako. Tama lamang magkaroon ng pananampalataya hanggang ako'y nabubuhay. Nang marinig niyang sabihin ko to, sa galit ay hinampas niya ang manibela, bumuntong hininga at umiling. Pagkatapos ay nagsalita, sinabing, "Ngayon ay bilib na talaga ako sa Diyos mo. Ginagawa ng partido ang lahat para makuha ang puso ng mga tao pero nabigo sila. Habang kayong mananampalataya ay nananalig ng walang kapalit na material na bagay at kahit pa pagkatapos ng mga pagkakaaresto, ang inyong Diyos ay talagang kakaiba." Ang marinig siyang sabihin ito'y nakakaantig ng damdamin para sa akin. Salamat sa paggabay sa akin ng Diyos para tumayong saksit maggupo si Satanas. Salamat sa Diyos. Ilang araw makalipas ang aking paglaya, umuwi ang anak ko galing eskwelahan. Ipinagluto ko siya ng paborito niyang ulam na mushroom chicken. Pagkatapos kumain, mataimtim niya akong kinausap.
Sinabi niya, Mama, kailangan ninyong pumili ngayong araw. Kung gusto niyo pa rin akong ituring na anak, kailangan ninyong isuko ang inyong pananampalataya. Kung mananatili kayo sa relihiyon ninyo, aalis ako sa bahay. At hindi niyo na ako muling makikita pa. Natigilan ako sa sinabi niyang yon. Mula pa noon ay naging malapit siya sa akin. Di niya sinasalungat ang pananampalataya ko. Hindi ko alam kung anong dahilan at sinabi niya yun ng araw na yun. At parang bigla siyang naging ibang tao sa akin. Hindi ako makapagsalita nun. Talagang napakasakit ng mga sinabi niya sa akin. At pakiramdam ko'y ang landas na ito ng pananampalataya ay puno ng paghihirap. May pagpipilian sa bawat hakbang mo. Sa sandaling yon, napakahirap magdesisyon. Kaya nagdasal ako sa Diyos. O Diyos ko, hindi kita maiwan. Pero ayokong mawala sa akin ang anak ko. Diyos ko, gabayan mo po akong unawain ang kalooban mo. Pagkatapos no, naalala ko ang salita niya. Sabi ng Diyos, sa bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa gitna ng mga tao, sa panlabas ay mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na para bang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panghihimasok ng tao. Ngunit sa likod ng mga eksena, ang bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos at nangangailangan sa mga tao na manindigan sa kanilang patotoo sa Diyos. Gaya ng si Job ay sinubukan, halimbawa, sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos at ang nangyari kay Job ay mga gawa ng tao at panghihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. Tinulungan ako ng mga salita ng Diyos na makita na nahaharap ulit ako sa espiritual na pakikipaglaban. Mukhang anak ko ang nagpapapili sa akin pero sa likod nun ay tinutukso't inaatake ako ni Satanas. Sa oras na yon ay naramdaman ko ring hinihintay ng Diyos ang desisyon ko. Gustong makita ng Diyos kung pipiliin ko ba ang aking anak o pipiliin ko siya. Ayaw kong biguin ang Diyos. Tatayo akong saksi para ipahiya si Satanas. Kaya naman, sinabi ko sa anak ko, hindi ako maaaring lumayo sa Diyos. Ang piliing iwan ang Diyos ay para na ring pagpili mo na iwanan ako ngayon. Hindi ito tama at bibiguin nito ang Diyos. Palagi kong susundan ng Diyos. Yan ang pinipili ko. Nang marinig niya ang sagot ko, umiyak siya at umalis. Sumama rin ang loob ko ng oras na yon. Pero alam ko na, tama ang ginawa kong desisyon. Pagkalipas ng halos kalahating oras ay bumalik na siya. At sinabi sa akin, Mama, mali po ako. Hindi ko kayo dapat pinapili. Sinabi sa akin ni Papa na, sinabihan siya ng mga pulis na bantayan kayo at pasukuin kayo sa relihiyon ninyo dahil 2 beses na kayong naaresto dahil lang doon. Kung mangyari ulit yun, hindi na kayo makakalabas at mawawalan ako ng mama. Gusto kong gamitin ang taktikang yon para pasukuin kayo sa pananampalataya. Nang marinig ko ang paliwanag niya ay napuno ako ng pagkasuklam sa demonyong Partido Komunista na laban sa Diyos. Sa ilang taon ng aking pananampalataya, ilang beses na akong iligal na hinuli at ikinulong, na sumira sa aking pamilya at dinamay pa ang asawa at mga anak ko. Ito'y kagagawan, lahat ng partido. Nagpasya akong talikdan ito at matatag na sundan ang kalooban ng Diyos. Sa lahat ng mga tuksong ito, ginabayan ako ng Diyos para makita ang mga pakana ni Satanas. Pinatibay ang aking pananampalataya at ang pagpapasya kong sundan siya. Nakikita ko ang kapangyarihan at otoridad ng mga salita niya at ang karunungan ng Diyos ay ginagamit batay sa panlalansi ni Satanas. Gaano man kasamat kabagsik ang partido, hindi mahahadlangan ang gawain niya. Hinahayaan ng Diyos ang pangaapi nila para mabuo ang isang grupo ng mga mananagumpay
Nakita ko kung gaano katalino't ka makapangyarihan ang Diyos. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos.